One of the country's respected photojournalists and currently serves as the chief photographer of Manila Bulletin. His powerful photographs have documented important events and stories. They have shaped public awareness and understanding. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mark Balmores. Magandang umaga sa ating lahat na mga nandito. Salamat sa pagdalo, salamat sa pagpunta. Kahit Sunday, sa mga hindi mag-basketball, NBA Finals ngayon, pero nandito tayo. No? Pero okay lang, okay lang. Hindi tayo para matuto. Hindi ano, Mark Balmores. Nagsimula ako 2007, right after graduation. Nag-graduate ako sa FEU, Political Science. Medyo malayo, no? Pero talagang hilig ko talaga ang photography. Mula parang high school hanggang college, sumasali na ako sa mga dyaryo, sa school, hanggang sa nagdala ko hanggang sa trabaho. 2007 July nagsimula ako. Right after graduation, ilang months lang, wala pa kami isang buwan. Nag-start na ako magtrabaho. Hanggang ngayon, hindi na ako huminto. So, entering my 19th year on July, parang ang bilis lang ng panahon, no? 19 years, parang, shoo, ganun lang talaga. Sobrang bilis lang talaga ng panahon. Di ko maisip na pagka, dahil sa araw-araw ko itong ginagawa, araw-araw akong kumigising ng alas 4, alas 5 ng umaga. Hindi na ako gumigising ng maaga pagka-off ko, syempre. Tsaka pag medyo late yung schedule kinabukasan. Pero araw-araw gano'n ang ginagawa ko dahil pag sa news ka, umaga pa lang dapat nandun ka na sa area mo dahil maraming pumuputok ng umaga hanggang tanghalian. So, gano'n ginagawa ko for the past 19 years. Talagang kailangan mo lang din ng something na makakapag-push sa'yo dahil talagang unang-una sa trabaho na to para sa akin hindi to para sa lahat. Hindi para sa lahat to kung kang camera gusto mong photojournalist. Hindi to para sa lahat. Parang ano to, dapat nasa sayo talaga na ito ang gusto mong gawin, ito yung gusto mong gawin araw-araw at gusto mong makapaglingkod sa kapwa mo through your photos. Gawin yung passion, tama. Sabi nga ni Sir Edwin, dapat ito palagi yung gusto mong gawin. Dahil nga, yung mga sinasabi nga nila na parang pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo, para ka nang hindi nagkatrabaho eh. Kung gising ka, ginagawa mo yung pinaka gusto mong gawin, ano pa bang hihingin mo? So yun, naging under ako kay Sir Albert Garcia. Ito ko lang po sinong marami nakakakilala kay Sir Albert ng mga nandito. Sa mga hindi, siya yung unang-unang Pinoy ng World Press Photo Winner. Grabe yung mga kuha niya. In-instill niya sa aming mga tao niya na dapat masipag, dapat agresibo ka. So lahat ng nalalaman ko namin na mga naging under sa kanya, lahat yun dahil sa mga turo niya. Pakinggan na lang po, Alberto Garcia, paki-google, siya nagturo sa amin. So magkakaroon na rin kayo ng idea na pag nakita niyo yung makuha niya, yung mga accomplishments niya, na kung ano yung mga naipasa niya sa amin.
Ang pinaka-importante na ipasa niya sa amin, para sa akin, yung dapat agresibo ka, dapat, o yun, isa pa yun, huwag ka lang basta-basta gaya-gaya ng anggulo. Pero ito sa akin yung pagkaya ng anggulo, normal lang yun. Nung nagsisimula ako, nagkaya din ako ng anggulo Magkaya lang ng anggulo, hanggang sa pagtagal, baka ka-develop ka ng sarili mong style. Huwag kang mahihiya, kagayahin ang anggulo ni Sir Edwin, kagayahin ang anggulo ni Noel, lahat ng mga nandito. Walang problema. Hanggang sa makakuha ng sarili mong style. Huwag na huwag kayong mahihiya na manggaya muna lang kuha ng iba, yung sinasabi nila. So ito, So ito yung isa kong hindi talaga makakalimutan na coverage nung 2007 nag-start ako, after 10 years, ito yung parang masasabi kong big break ko, na-assign ako sa Marawi War. Merong konting background story yung coverage ko na yun, flash report siya ng umaga. Nung una, akala namin ng boss ko, maliit lang siyang insidente, parang hostage lang na school. So, wala pa. Yan. Pagdating ko doon, hindi namin alam na full scale war na pala siya. So, nandun ako, umaga, tapos takbo kami ng Cagayan de Oro muna kami. Takbo kami ng Iligan, tapos from Iligan to Marawi. Hindi namin alam na full scale war na pala siya, So pagdating namin doon, ako bilang bata, kinukonsider ko yung sarili kong bata kahit na 10 years na ako sa trabaho noon. Pero first time ko itong ganito Alam niyo talagang literal na yung mga sa loob ng 10 taon na yun, nakapag-cover na rin naman ako ng mga gulo, tulad ng mga demolition, mga konting away sa lupa. Pero sinasabi ko sa inyo, pag nasa gera kayo, pag sama-samahin niyo pa yun, ibang-iba talaga pag full-scale war na talaga. Alam mo, talagang literal, umangat talaga na pwede ko lang maluwa. Alam niyo pakiramdam na gano'n na naninigas lagi yung sikmura ko. Hindi ka talaga, manginginig ka talaga, hindi ka makakakuha ng maayos kung ang isip mo yung buhay mo. Pero, nung time na yung inisip ko, nandito na ako hindi pa ba ako pipitik, di ba? Nandito na ako So ito yung mga kuha ko nun. Kasama kami doon sa mga unang part ng hindi ko na parang nasama dito. Pero yung unang atake ng gobyerno na, ito, yan. Unang offensive nila, hindi ko na nasama yung iba Unang offensive nila against Mabuti. So ito yung mga kuha na yan. Ayan. Tsaka ito mga pinipwestuhan nila na yan. Nung bago pa silang umatake, naglalakad-lakad lang kami dyan. Na parang wala lang. Naglalakad kami, tumitingin-tingin. Hindi namin alam na marami na palang mga nakatagong mga kalaban dyan sa bahay na yan. Kasi, alam niyo paano natin nalaman? Kasi once na pagdaan nila, nagkaputukan na agad. So kung nag-isip kami, naglalakad lang tayo ng Manila. Pwede pala tayong makuha. Alam mo yun, pwede pala tayong makalawit, tapos kikidnapin lang, so wala na. So yun, ang daming naituro sa akin itong coverage na to, Ayan, pinuntahan namin yung mga evacuation, tapos yan yung sa kampo. Pag nasa ganito kong coverage, talaga masasabi mong hindi mo naisip yung buhay mo Pero pangit yung ganun thinking para sa akin Pero siguro nung time na yun kasi single pa ako, wala pa akong anak. So, ganun lang ako nun, sumugod ako ng walang bulletproof. Kasi kala nga namin maliit na
ano lang maliit lang na insidente. Wala akong helmet, nagpadala yung office ng bulletproof. Pero pag suit sa akin ng bulletproof, pagtingin sa akin ng sundalo, sir, nung 70s pa yung bulletproof yun. Sobrang nipis lang na, parang, okay nito sir, at least, hindi ko mararamdaman. Kasi once lamaan ka, wala na. Pwede ka na. So yun no, meron pang time nun na munti ka kami bagsakan ng bomba. Airstrike kasi yun eh, tapos naglalakad-lakad kami sa mga loob. Naghahanap kami ng mga iba pang picture. Tapos ngayon bababa yung bomber. Pag bumababa kasi yung bomber, ibig sabihin yan, magbabagsak yan. Alam nyo talagang namaos kami, tinanggal namin yung mga damit namin. Talagang nagkawagayway kami para itigil na. Hindi kami kalaban. Tapos nung umangat na gano'n, umangat ulit, talagang nagiyakapan pa kami na buhay tayo. Kasi once bumagsak yun, unless ikaw si The Flash, hindi mo talaga matatakasan yun. Kaya, ang daming experience yung time na yan. At ang dami rin nakapagpa-realize sa akin nung nag-cover ako niyan na ito ko ba yung gusto kong gawin? Ito, marami talaga mga tanong na mapupunta sa isip mo. Tapos yung isa pa, pinaka-close call ko is yung bag ko tinamahan ng sniper. So yun, yung bag ko na yun, sayang, nasira eh. Sana nga natago ko, pero wala eh, sayang. Tinapon ko na lang, pero yung bag ko sa gilid talaga yung tama niya. Sniper rifle lang tumama. So sobrang lapit na sa katawan ko, isipin yung bag. Tapos mapapatanong ka talaga na gusto ko ba talaga itong ginagawa ko? pero syempre, bilang photojournalist, bilang professional, nandun ka para sabihin kung ano yung tunay na nangyayari. Nandun ka para magbalita. Ikaw yung mata ng tao eh. Yun ang isipin nyo. Ikaw ang... Ikaw ang isipin mo, ikaw ang mata ng tao. Ikaw ang witness para dun sa mga taong wala doon. So ngayon, meron kang duty para gawin ng maayos yung trabaho mo para mas maipakita sa mga taong wala doon yung tunay na nangyayari. So yung kahit natakot na ako, brain nyo, nakaranas ka na, di ba po Edwin? Natutulog kayo sa kampo, pitch black talaga. Wala ka talaga, bawal kayo mag-ilaw. Kasi ba makita kayo ng kalaban. So ganun gabi-gabi ganun nararanasan mo. Tapos alam niyo yung from 12 midnight to 12:15 ng New Year, yung putukan. 12 midnight to 12:15 yung putukan. Marinig mo yung 24/7. So yun yung umaano sa utak mo na, gusto ko pa ba to? Pero syempre, bilang professional, bilang photojournalist, kailangan mong gawin yung trabaho mo. Tapos bago ko na-cover nito, may mga kino-cover kami ng mga, yung mga demolition, yung mga kaguluhan sa demolition. Ito sa Quezon City to eh. Ayan. Nung nakapag-cover ako nito, akala ko ito na talaga yung pinakagrabe ng mangyayari. Pero hindi pala. Once na mag-cover ka ng gera, ibang gera talaga. Pero isa pa palang tip ko sa gera, masasabi ko pag ngayon, yung Mark Balmores ngayon, ipadala mo doon, kayang-kaya ko na. Mas kayang-kaya ko na kasi syempre, mas kaya ko na. Pero isa pa lang natutunan ko, isang tip ko sa inyo, pag sa ganyang barilan, sa ganyang gera, huwag kayong matakot. Pumitik kayo kasi meron kayong konting segundo kasi once may nagkaputukan, ang target niya siya. So ikaw nandun ka lang para mag-obserba. So meron kang mga ilang few seconds to capture that moment bago ka magtago. Huwag ka agad magtatago kasi di ba? Kaya ka nandun para punan. So ikaw, once magkakaputukan, syempre isipin mo yung safety mo, no? Pero meron ka pang konting oras, konting segundo para makapitik nung scene na yon bago ka
bago kang pumunta sa safety. Kasi dati ginagawa ko nun, makarating ko ng putok, inaagin ko, di ako nahiga. Nagtatago ako agad. Magtatago ka talaga. Sorry pero Madali hindi, kang tamaan eh. hindi ako nahihiyang aminin yun. Kasi first time ko yun eh. Pero ngayon, alam ko na gagawin ko. Pero sabi nga ng misis ko, hindi na ako pwede dun eh. Pag yung misis ko na isa pa pala sa trabaho natin, kailangan nyo ng ganun. Kailangan ng taong susuporta sa inyo, susuporta sa ginagawa mo. Dahil hindi ka rin makapagtrabaho na maayos talaga pagka marami kang iniisip eh. So dapat yung mga tao sa paligid mo, suportado ka. Kasi ito, yung mga pinakagustong coverage dito sa 18 years ko sa trabaho, yan si Pope, nung dumalaw siya dito, ito yung nag-evacuate na sila nun eh. Iba't ibang klase ng mga flash report, may mga sunog, yan. Meron naman, pero meron din kami sariling insurance kami pamilya, ginawa namin. Tapos yung yung mga baha sa mga probinsya, Kalumpit, Paisia, halos lahat yan talagang napuntaan na namin. Paano preparation mo to? Ito sa Espanya. Preparation ko pagpunta dyan, dati, I mean ngayon, iinom ka pa nung gamot para sa leptospirosis. Dati walang ganon. Pupunta kami dyan, tara punta tayo, baka doon. O tara punta tayo, magdadala lang kami ng shorts, damit, pero talagang wala, susugod ka talaga. Minsan nag-cover ka na yung tubig ba, hindi ko na sa dibdib. Nakaganyan ka lang sa camera, ganyan ka lang sa camera kasi kung bumaba ka, basa ang camera mo. Malunod ka lang. So wala ka talagang choice sa niya naglalakad ka sa baha. May ahas na dadaan na gano'n. Lahat talagang mararanasan mo pero hindi ko alam ha. Hindi ko alam na parang ikaw ba sa hindi ko nararanasan mo yun. Feeling mo bulletproof ka no? Na hindi ka mamamatay no? Diba ganun yung pakiramdam mo eh. Ganun yung pakiramdam mo na kahit ano pa yan, kaya ko yan. O siguro kinukondisyon ko lang yung utak ko para hindi ako matakot. Ayan, tapos eto sa Araneta, sa Espanya. Tapos ang dami ko na rin mga na-cover ng mga demolition na talagang niya, nagkakagulo. Ang importante naman kasi sa ganito, sa tinagal-tagal ko na, hindi mo rin kailangan talaga sumugod eh. Kung gusto mo magmahaba ka lang eh, para mas safe ka eh. Yung may sinasabi ng iba eh, takot ka magmahaba ka. Yung nagtrabaho lang ako siguro, after April, hindi na ako nagtrabaho nun hanggang mga 6 months hanggang nung magkaroon na ng bakuna yung anak ko. Kasi nakakatakot din eh. Aalamin mo rin talaga minsan kung kailan kayo hihigit eh. Hindi lang din basta-basta yung sugod ka na sugod. Sports, alam mo. Lifestyle, alam mo. Food, alam mo. Hindi ba pwedeng sabihin mo na, sir, gusto ko yun. Hindi ba pwede yung ganun. Dapat lahat alam mo. Hanggat maaari. Hindi ba pwede yung isa lang ang alam mo. Para nga sa akin parang photojournalist talaga yung nagtatakan talaga ng lahat ng genre ng photography. Meron kasi yung mga iba, fashion photographer sila, sports photographer, food photographer. Tayo dapat lahat yung alam natin. Alam dapat natin lahat. So, mag-inpuan tayo sa Q&A, no? Tatapos ko yung presentation ko. Sana kahit paano yung natutunan. Maraming salamat po. Flash report ko, masakuna. Pero hindi naman sa division ako masakuna. Pero gusto ko lang mag-cover ng mga ganun. Yun talaga yung pinakagusto ko muna. Pero pagtagal, pag lalo-lalo na pag nasa dyaryo ka, kung nandun sinabi ko kanina, dapat lahat alam mo. Hindi ka pwede yung gusto ka lang mag-focus. Dapat kung ano yung bibilisin mo, editor mo na assignment, dapat makapag-deliver ka. Hindi ka pwede yung sasabihin mo lang yan. Sir, hindi ko kaya yung sports kasi news lang talaga ako eh. So, lahat yan dapat alam mo.
Pero pag ako tatanong ng personally, ang gusto ko talaga is news, yung susunod yung sports. Sa sports, napakaganda rin ko i-cover niya actually. Talagang makakasa talaga yung mata mo dyan. Lalo kung baguhan ka, dapat talaga siguro mag-sports ka muna para makasa yung talas ng mata mo. Tapos susunod na lang yung mga iba, like yung mga fashion, yung mga lifestyle, yun yung mga susunod. Pero lahat yan, hindi ko naman sa nag-ayaw ako, pero lahat naman yung alam ko at kaya kong gawin. Dapat gawin kasi ito for the journalist. Yung po, oo, sa sports mabilis na kasi. Hello po. Laging sinasabi sa amin, di bali nang mahuli, basta accurate tayo. Di bali nang mahuli tayo sa pag-break. Ayaw mo mahuli sila, basta dapat totoo yung ibabalik na natin. Dapat totoo at accurate. Hindi naman nila nakikita sa kung sino na una eh. Tapos sa tayo sa ganung panahon eh, siguro dati, pwede, ay, si ano na una dyan, si Eminem na una dyan, si Double B na una dyan, si Eminem na una dyan, si Star, si MD, pero hindi. Tapos sa tayo dun sa paunahan niya. Ngayon, lalo-lalo na ngayon sa age ngayon ng sobrang daming fake news, dapat talaga lahat ng lalabas sa mga website ninyo, social media sites ninyo, kahit yung sarili mong site. Kasi ako bilang isang photojournalist, hindi lang naman MD ang nire-represent ko eh. Dapat pati yung sarili mong social media site, dapat pati yung mga pinapost ko yun, dapat totoo, dapat responsable. So, dapat talaga, ang importante ngayon, huwag mo sasabihin na ako na una dyan, hindi gano'n. Dapat, bago may post, dapat talaga accurate lahat ng mga detalye ng mga nasa loob ng pinabalita. Para ma-maintain po ang Kaya sa akin kanina, doon kami sinabi ko, kailangan meron kami suporta ng pamilya mo, suporta ng pamilya mo, suporta ng mga kaibigan mo. Tapos, isipin mo na lang din na pag nasa trabaho, pero kung wala ka sa trabaho, tatanggalin mo yung utak mo talaga. Kasi once na ma-apektuhan ka, iba na yung magiging pag-iisip mo, ma-apektuhan na magiging pag-iisip mo sa ibang tao. Bibigyan ko kayo isang example, no? Ako, dami ko lang nasunog na cover natin. Sunog. Pwede sunog yung bahay namin. Wala na lang promotion sa bahay namin. Parang nakatingin lang ako sa bahay namin sa sunog. So, sa akin lang, parang nagamit yung trabaho ko para doon sa personal experience na yun. Pagka kasi smart lang ako bilang hindi isang photojournalist, nung time na yun, malamang baka nag-iiyak na ako, nagpanik na ako, malamang nagpanik ako. Pero nung time na yun, naging maayos naman yung utak ko, naayos din yung mga kasama ko sa bahay, yung mga kailangan kong kunin. Kumbaga hindi ko hinalo talaga yung emosyon doon sa trabaho. Iiwanan mo siya kung hindi na naka-duty. Yun ang inaano ko. Yun yung pinipilit ko na sabihin ko sa mga tinuturuan ko ng mga estudyante. Pero minsan hindi ko rin maiwasan eh. So nandiyan na yung paghintay na hindi mo na maiwasan na maging emotional ka. Nandiyan na papasok yung pamilya mo, mga kaibigan mo sila support sa'yo para at least ma-maintain ulit yung sanity mo. Parang gano'n. Ngayon, isa sa mga pinakahirap kulang si Martales. Wala kasi talagang emosyon. Walang emosyon. Pero yung sumunod na una sa kanya, mga pinakagusto ko yan si Bato. Si Bato kasi alam talaga yung gusto ko talaga yung camera. Story, gusto niya yan. Story lalo yan, isa pa yan. May camera. Pero yung lang story, hindi mo siya pwede i-direct. Ayaw niya lang dinidirect siya eh. Basta kunan mo lang kung ano yung action niya. Pero alam niya, pag may camera gagawa niya ng mga yan. Sa mga former president, si Ramos yan, isa sa mga gusto kong kunan yan. Kasi sigurado yan, basta nandun siya sa event, may picture kayo. Isa yung tatayo yan sa upuan, kung ano-ano mga gagawin. Yan. Sa mga local officials, yan sa Zamora, sa mga photos yan. Alam niya kung ano yung gusto namin nakuha. So yun ang gagawin niya.
Si GMA naman, si GMA, hindi siya nag-over yun eh. Si GMA, ito, best birthday GMA. Tapos, sino ba? Si Pinoy, yun. Madali lang din po lang si Pinoy. Alam niya yung mga yung mga galaw eh. Alam niya yung mga galaw. Tapos si Digo, yung nakaka-cover mo kasi laging hapon yung event. Laging hapon yung mga laging hapon. Hindi sa pwede naman, pero mas ganun tao nito. So hindi na nakaka-cover masyado. Ayan. Yung naman tanong mo sa mga photojournalists, kung makato namin yung hindi ma-overwhelm. Same lang din sa sinabi ni Sir Wilson. Dapat mag-research ka about sa event. Bago ka mag-cover, alamin mo kung ano yung magandang pwedeng makunan doon sa event na yun. Kasi kahit maraming nangyayari, there is always one na talagang mag-stand out. So, wag kang mako-confuse, wag kang mag-mix up na dito maraming nangyari, dito meron. Hindi. Meron talaga dyan isa. Merong isa o dalawang event dyan sa isang malaking kaganapan na yan na talagang pwedeng makapagpaliwanag doon sa gusto mong istorya. So huwag kang ma-overwhelm. Mag-research ka kung ano yung pwedeng mangyari doon sa ganitong klaseng event, kung ano yung mga gagawin mo sa ganitong klaseng event. Dapat lahat yun alam mo in advance para hindi ka mataranta. Ito yung natin. Sa photojournalism po ba meron pa rin pang iskupan. Kasi parang sa mga reporter, nahirap namang iskop din eh. Yeah. Every minutes may mga bagong event. Sa photojournalism, meron pa rin. Meron pa rin yan. Kasi ako, kino-consider yung generation namin noong 2000, nung mid-2000 hanggang early 2010. Kami yung generation ng galing luma at nagpapasok sa bago. Dati kasi nangyayari yan sa amin sa CPD yan. Alam ni Peter yan, dati CPD yan. Magkakasama kayo sa CPD Central Police District yan, yung press corps. Magkakasama kayo, pero pag biglang may umalis dyan na isa, yun na. Kanya-kanya na yun. Tapos makikita na lang sa hapon na, uy, nakuha mo yan, Ngayon kasi, dahil siguro sa social media ngayon, hindi ka na, siguro makakapag-scoop ka lang, pag talagang nasambahan mo eh. Ganun na lang ngayon. Pag nasambahan mo siya, nasa kotse ka o nasa biyahe ka, nasambahan mo. Pero sabihin mong, kukunan ko to, tapos walang ibang makakaalam, mag-search ka lang sa mga social media sites, malalaman mo na agad eh. Ngayon, mas mahirap mang-scoop ngayon kumpara dati. Bilang magsabi ko, talagang medyo mahirap talagang mang-scoop ngayon. Kung talagang makaka-scoop ka man, talagang sobrang tsamba lang talaga yun. Swerte na lang. Swerte na lang. Yeah, may ganun kasi, katulad ngayon na-experience ko yung pagkatao. No, may nagalit sa akin yun kasi nga hindi ko doon sinabihan sila. Kung sinabihan ko ba kayo, makikita niyo pa yun, malay niyo nakauwi na yun. Yun nga ba yung nakadamit na business na tayo, natsambahan ko yun. Para sa'yo. Pero naniniwala din ako pag tinrabaho mo yung isang larawan, may naisip ka, maaaring nakita mo sa social media, no, maaari naman mag-research ka, magtanong ka sa tao na, ganito bang istorya dyan? I think, isa yun sa way ngayon na pwede ka mag-scoop. No, na, yun nga, documentary, ikaw lang yung para mag-research for that. So, iba rin kasi siyempre yung makascoop ka. One is, may pride ka na ikaw lang nakakuha. Pangalawa, you help your company na magkaroon ng engagement or more business na kayo lang ang nakakuha nito. So, iba rin yung talagang tinatrabaho mo. Medyo mahirap, pero naniniwala ako na kaya pa rin mag-scoop. At saka, dapat healthy competition pa rin. Walang dapat mag-aalit. Kahit sabihin mo, may utang na loob yung tao sa'yo. Pero bigyan mo siya ng respect for doing that. Kasi pinapractice na lang naman niya yung isang essence of photojournalism. No? Kung naiskupan mo sila, yung may iba kasing nagpa-follow na katulad yung cross na nakunan ko,
After that, may mga ilang photographers na the following day nung lumabas yun, kinunan pa rin nila. No? Pero syempre, you have to find, ako na una. Pero hindi, again, sabi ko hindi naman laging it's about you. Again, it's about the story. So kung may na-scoop ka, congrats, no? Let's be proud of him or them. And then, sundan natin. I mean, malay mo, may deeper pa tayo ma-discover. No? Wala namang kaso yun. So, it's a way na parang makakatulong ka pa rin, no? Na maibahagi yung storya nung nakunan mo. Parang ganun. Problema kasi sa scoop, magagatsi, papa mo kasama. Yun nga po, yun yung sinasabi ko, may nag-text po talaga sa akin. Nakikisabay ka sa amin, tapos pag mag-scoop ka. So, ito naging dahilan ko. Sabi ko, actually nagalit siya kasi 2 beses ko na-scoopan. Pero pang about buying something na nag-isip ako, ano kaya pwede kong makuha pa about bike day? Tapos ako, naisip ko na, meron akong dating contact na gumawa ng parang customized bike na medyo patriotic yung ginawa niya. Ginawa niya Agila yung bike, tapos may flag of the Philippines. So parang nung nalaman yun, sabi ko, para lang din maiwasan yung tampuhan galit. Sabi ko lang, ano yan, utos siya ng editor ko. Wala naman ako. Pero totoo no, pinag-isipan ko po yun. Yun po. Kasi pa po, sa ano po ngayon, malaki ba yung epekto ng yung mga social media natin, lalo na yung mga vlogger, doon sa photojournalist o yung mga journalist natin mismo. Kasi parang naagawan na raw yung media industry. No? Yeah. Totoo po yan. Ako naniniwala na kasi sila yung unang nakikita nila. Sila, meron silang mga vlogging. Seconds lang, nasa Totoo po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tayo pwede magpatalo. Ako, 6 years pa lang ako, no? Kaya, thank you kay Robert na in-invite niya ako dito. Pero I don't feel na I'm, parang good enough or parang na magsalita ako dito. Pero gusto ko kasi yung message na kailangan natin ngayon lumaban. Kahit nahuhuli tayo, yung credible, yung impactful na photo. Na kahit nakita na nila to sa vlog, pero pag nakita nila yung picture mo, may dating pa rin. No? Katulad ng example ko kanina, na pinakita yung picture ni Bato, tapos ako, mas deeper, mas malalim yung kuha. Pero sana ganun yung isip natin, na kailangan natin maging mas aggressive ngayon. Kung di kaya natin makisabay, pero kailangan natin yung tamang mensahe, credible pa rin yung ating binibigay na storya. And then, minsan ang kulang sa photographer yung pagiging investigative, no? Makulang, minsan yung pag wala kayo na, sabihin na natin sa caption, aman, no? Pero hindi, minsan, mas maganda kung makuha natin yung name, kung okay lang sa kanyang i-publish yung name, and then yung age. Kasi yung age, it helps parang yung impact ng picture na, 69 years old to, pero ano pa rin siya, nagsusumikap sa buhay. Parang gano'n. So, kaya kailangan matuto rin tayo mag-caption, matuto tayo hindi lang i-describe yung picture. Kung meron tayong related stories na ilalagay, mas ngayon yun sa social media. Hindi katulad sa diary, makikita mo, description lang eh. Pero sa social media, kailangan mo ng second sentence. Saan nag-gano'n minsan? Yung second sentence, bakit mo kinunan yun? Kasi may related issues. Ayan. Sa akin naman, no, tulad ko sinabi ni Noel, iba yung skill nila, iba yung skill namin. Nauuna sila, pero yung sa amin kasi mas accurate, mas yung facts, mas verified. So, yun lang siguro yung nagiging laban namin sa kanila. Tulad rin sinabi ko kanina, hindi naman importante ngayon yung paunahan. Mas importante yung ilalabas ng totoo, lalo natin sa niche yun. Sobrang dami ng videos. Agree ako sa kanila. Mas mabilis yung iba kung mas accurate at mas maganda yung pictures na storya. Hindi mawawala pa rin yung media. Kasi nalala ko may nag-write ko, nung lumabas daw ang
when lumabas yung TV, may nagsabi 100 years ago, mawawala na lahat ng radyo. Kasi di ba nauna ang radyo, mas bukas may picture na, may color na, ay wala na daw ang radyo. Ay kanina may radyo pa rin. Tapos nung lumabas yung TV, sabi ng mga tao, mawawala na daw yun ano. Kaya may relevance pa rin as long as i-maintain natin na yung quality, accuracy, credibility. Yun, naniniwala ko may role pa rin ng dyaryo and media. Kahit sabi nila ng dyaryo, mahina na daw, hindi pa rin masyado kasi napapansin ko yung mga radio stations sa umaga, early morning. Yun, masahan pa rin ang topic nila, yung nasa practice ng dyaryo. Kaya importante pa rin ginagawa nila ng writers, ng editors, as long as pagkutihin natin. May tanong pa po tayo. Hi. Hi po. My name is Kathy Balmares. So, I'm the wife of one of your speakers. I'm also a blogger for 20 years, but I have to say, sobrang taas ang paghanga ko sa mga trad media. Actually, that's how I met him in a trad media event. And I always say, as a blogger, mas angat pa rin ang trad media. Dyaryo, TV, radio, kasi kailangan nyo i-verify. Tapos may deadline pa kayo. Bloggers, in a way, we should be more accountable for the things that we post. But unfortunately, not everyone has accountability. So, tama yun eh. Dyaryo, kahit sa business, I also do media relations. Iba ang impact pag nasa dyaryo ka, iba ang impact pag nasa radyo ka, iba ang impact pag kinunan ka ng mga photojournalists. So in this day and age, siguro my question is, and I've asked this of Mark, so I want to ask everyone else. Lagi ko sinasabi, ang journalist or ang trad media pwedeng maging blogger. Anyone can be a blogger, technically. Pero ang mga blogger, hindi pwedeng basta maging journalist or trad media. Kasi it takes skills, may pinag-aralan kayo, may ethics na pinafollow. But then, for the journalist na nagpapaka-content creator and blogger, and alam natin marami, what is your opinion on how they should act or show themselves? Kasi sabi na iba, personal page pa to. But you're still representing an industry or a newspaper or a channel. And then, kung ano yung persona nila sa professional, very different sa profiles nila. Nagiging bias na kasi they have opinions. Unlike before, pag sinabi mo, Noli de Castro, Jessica Soho, alam mong unbiased. Ngayon, alam mo na yung mga biases nila kasi sa mga personal nila. Do you think they should be posting publicly their opinions when they should be representing unbiased news to the people? What are your thoughts on this? Very nice question yan. Kasi nalala ko, may kaibigan ako bulletin editor. Very good editors and journalists. Pero sa social media, sikat siya sa political views. Kaya tapos may isa din ako kakilala, kaibigan din. Journalist siya sa GMA, very reputable din. Pero nung birthday niya, may sinabi siya about wish niya, di ba, sa birthday. Kaya very intriguing ang question mo, magaling yan. Kasi ako, I write a column din sa Philippine Star. Tapos every Sunday may column din ako sa Abante. Yun naman opinion column. Ako naman, pag opinion column, people expect you to be opinionated. Pero in my case, nakakatawa. I try to be, kahit sa opinion column, opinionated, not trying to be balanced din. Kaya, sa tingin ko, very good question yan na mapaisip ako. Siguro sa social media, pwede ka. Hindi ko alam kung tama ako o mali. Siguro kahit na Jessica Soho ka, na public persona mo is very unbiased.
Siguro pag social media, pwede na, no? Ano sa tingin mo? Pero hard to say, no? Kasi minsan hard to separate, eh. Hard to separate. For example lang, yun ang sikat na model, eh. Nabasa ko yung model. Ay, model ba yun? Nagbigay lang ng personal opinion na mali. Nawala na. Di ba? Kaya, sa tingin ko mahirap yata i-separate. As long as may public persona ka, lalo na kung sikat ka na journalist or with a sikat na dyaryo or TV. Sa tingin ko mahirap i-separate. Kaya ako, in my case, social media post ko, kahit di naman ako sikat na ano, I try to be unbiased sa social media post. Personally, kahit na marami akong personal opinion, very strong opinion, pero sa social media, I try ko to be, ano, kasi marami akong peaceful friends on both sides. Ano to? Mahirap yata. Okay, everyone is entitled to their opinion there. I think isa-separate na talaga siya. Hindi siya pwede mag-record sa opinion and facts. No? Kung gusto mong mag-vlog ng opinion, stick to it. Kung gusto mong journalism type, stick to it. Kasi you will have your bias kapag nagbigay ka ng opinion. Ngayon, ako, sabi nga nila yung mga photojournalist ngayon, kung mawala man o kung hindi man nawawala sa print or ano, time will come na kayo ay magiging photojournalist at magkakaroon sa social media. Magkakaroon kayo ng sarili yung page, doon yung ilalagay yung photo nyo, doon yung ilalagay yung story nyo. Time will come na ganyan yung magiging ano. Hindi lang, pero iba pa rin kasi yung may editor na magtutulungan ng isang team, dapat ba i-publish to o hindi, or dapat bang this will, create parang national, parang security, mga ganun, may mga magkalalaki ba yung issue. So, yun nga, sa akin, kailangan i-separate pa rin talaga siya. Mag-decide ka, magiging opinion page ka ba o magiging news page ka ba? Kasi, for me kung nag-iisa ka lang na vlogger, mas maigi para sa akin na kung walang magsasala ng mga content mo, whatever. Mas maigi magkaroon ka ng opinion page na lang. Pero sa photojournalism naman, I think pwede kami maging straight news pa rin without giving our own opinion. Mahirap i-reconcile na kasi magkakaroon talaga ng bias pag gano'n. So, choose one, and yun ang gawin mo. Tulad din yung sinabi ko kanina na itong trabaho na ito hindi talaga para sa lahat. Bro. Hindi ka pwedeng mamangkanga sa dalawang ilog sa amin nila. So pag nasa news ka, tapos makikita nila na yung personal page mo, pagayang panat or pagayang sarili mong opinion na medyo taliwas doon sa mga lumalabas ng mga balita, sa mga binabalita mo. Dapat talaga, para sa akin, hindi ka talaga dapat, dapat balanse ka lang. Hindi ka dapat makita ng tao na mayroong kang kinakaptihan. Tapos, iba naman yung lumalabas ko sa trabaho mo. So, mahirap din talaga. Mamili ka lang talaga. Meron kang sarili mong opinion o yung sa trabaho mo. Pero syempre, pagka mahal mo yung trabaho mo, syempre, pipili mo yung trabaho mo. Tapos, social media mo, puro ano na lang mga events ng hindi tungkol sa trabaho. Puro gano'n na lang. Hindi ka talaga pwede magbigay ng sarili mong opinion mo. Hindi mo pwede sabihin na sarili mong opinion ko to. Hindi. Nagkatrabaho kasi sa company. So, hindi talaga maiiwalay sa iyo. For recognition of your valuable contribution as a guest photojournalist speaker during ROPA X Lente ng Pag-asa 2, your dedication to journalism, visual storytelling, and public service, as well as your willingness to share your experience and insights have inspired participants and enriched the event's learning experience. Again, thank you very much for Mr. Mark Balmores.
Alam ko na kung sino. Anong isa